Ayan, okay na ang suot mo anak. Ready ka na ba sa singing contest mamaya? Kinakabahan ka ba? Malumanay at nakangiting wika ni Luna. Nang matapos ayusan, ang anak, nasasalang nga mamaya sa singing contest na idinaos nga sa fiesta nila sa lugar. Ready na po ako, Mama. Pero okay lang po ba na kantahin ko po ang theme song niyo po ni Papa? Baka po umiyak ka lang, Mama. Ilang beses ko pong naririnig ang kanta na yun sa radyo at napapaiyak ka lang po eh. Ayaw po kitang makitang nasasaktan at umiiyak, Mama. Wika pa ng bata na siyang nagpalambot nga sa puso ni Luna. Hinawakan niya ang pisngi ng anak at saka mahina itong pinisil. Hindi masasaktan si Mama. Kantahin mo lang. Damhin mo lang ang kanta anak, sigurado akong makukuha mo ang emosyon ng mga judges. Manalo man o matalo, ikaw pa rin ang winner sa puso ko anak. Palagi mo sanang pakatandaan yan. Habiling pa nga niya sa anak na siyang malapad na ikinangiti na nga nito sa kanya. Nang magsimulang magtawag ang MC sa lahat ng contestants, ay doon nga huling ninitian ni Luna ang anak bago inihatid sa backstage para maghanda ng sumabak sa contest. Bago muna ang lahat, syempre hindi naman mabubuo ang paligsahan kung walang mga judges, kaya heto na at kilalanin na natin sila. Pati una nga ng MC na siyang kaagad na ikinatingin ni Luna sa may stage. Isa-isa na ngang tinawag at ipinakilala ng naturang MC ang mga judges. At isa si Luna sa nakipalakpak. At ang huling judge natin ay walang iba kundi ang pinakamamahal nating gobernador na si Governor Gilbert Joseph Escalante. Palakpakan! Sigaw na nga ng MC. Kung kanina ay isa sa mga pumapalakpak kay si Luna, ngayon naman ay tila nabitin at naiwan na nga sa ere ang mga kamay niya. Tila naman hidang buong katawan niya at parang tumigil sa pagtakbo ang oras dahilan parang napakagandang ngiti ni Gilbert ang nakikita niya. Kusang tumulo ang luha sa mga mata ni Luna at hindi na nga napigilan pa ang maalala ang nakaraan. Ang nakaraan kung saan namamalagi ang matamis at mapait nilang nakaraan. Luna, lapit kang harito iha. Pagtawag nga ng mayordoma sa kanya, na siyang mabilis na ikinalipat nga niya. Ano po yun, Nay Ida? May utos po ba kayo? Oo, iha. Walang maglilinis sa kondo ni Sir Gilbert eh, dahil nagpaalam na si Rina na uuwi muna sa probinsya. Ikaw muna ang humalili sa kanya sa paglilinis sa kondo ni Senyorito Iha. Pagutos nga ng mayordoma na siyang ikinatango nga ni Luna. Sige po, ang problema ko lang kung saan ko hahanapin ang kondo niya. Naku, walang problema dyan Iha. Si Manong Carding nang bahala sa'yo papunta sa kondo. May mga penthouse siya. Pagkarating doon, dumiretso ka na lang sa penthouse. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Luna at nagpunta na nga sa naturang kondo para linisan nga ang penthouse ng senyorito. Hindi pa niya ito malinaw na nakikita dahil nga sa penthouse ito nakatira. Bihira lang din itong bumisita sa mansyon at kapag umuwi ay hindi na nga niya nasisilayan ang mukha nito dahil sa trabaho niya. Nang makarating nga ng penthouse ay sinimulan na ngang linisan ni Luna ang buong lugar. Malinis naman ang lugar pero dahil alam nga niya kung gaano kahigpit ang mayayaman pagdating sa kalinisan sa lugar, nilinisan nga niya pa rin ito. Dapit hapon na nga siyang natapos dahil bukod sa hapon na nga siyang nakarating sa kondo ay nangangalay na nga rin ang katawan niya sa sobrang pagod. Ang sakit ng likod ko, ani nga ni Luna. Gayunpaman, masaya nga siyang natapos ang mga gawain niya. Sa wakas, makakauwi na rin siya. Nililigpit na nga niya ang mga gamit nang makarinig nga ng tunog sa may pinto. Nakuha niya kagad ang senyorito na ito dahil alam naman niyang walang ibang nakatira doon
kundi ang anak lang ng amo niya. "Sir? Yes?" Kita nga ni Luna ang pagkunot ng noo ng binata habang nakatingin sa kanya. Pero ang mas nagpakuha ng atensyon niya ay ang kamay ng binata na ngayon ay nasa necktie nga na habang niluluwagan nito ang may bandang leeg. "Bagong kasambahay?" Diretsahang pagtatanong nga ng binata na siyang ikinailing na nga lamang ni Luna. Medyo matagal na rin po, sir. Umuwi lang po ng probinsya si Rina kaya ako po munang naglilinis dito." Napatingin sa paligid ang lalaki at napatango. "Come here." Seryosong saad niya. Nagtataka naman na lumapit pa rin si Luna sa senyorito. Ilang dangkal na lang ang layo nila, kaya naamoy kaagad ni Luna ang matapang na amoy ng alak. Nakuha niya kaagad na nagiinom ang binata at lasing niya ito base sa mapupungay na nga nitong mga mata. "Bakit po, sir?" Ganon na lang ang pagsinghap ni Luna nang biglaan nga siyang hinatak ng senyorito at walang pasubaling hinalikan sa labi. "Anong ginagawa mo, sir?" Napapikit nga siya nang mas lumalim pa ang halik ng senyorito sa kanya. Napapadaing na nga lamang siya nang biglaang kagatin ng lalaki ang pang-ibabang labi niya. Mas lalo pa nga siyang napadaing nang paglaruan nga nito ang dila niya. Napapikit pa nga siya nang bumaba ang kamay nito mula sa mukha hanggang sa bumaba. "Ang lambot naman." "Siyempre, sir." Sad na nga lamang nito. Mabilis na lumayo si Luna. Sa senyorito tinayos ang damit niya dahil pakiramdam niya kapag hindi siya lumayo ay baka tuluyan nang makuha ang kanyang pinakaiingat-ingatan. Lalo pa at hindi nga niya malaman kung anong mararamdaman niya kapag nangyari nga ang araw na yon, ang kanyang first time. "Alis na po ako, sir." Sad na nga lamang nito. "Hindi mo man lang ako ihahatid sa kwarto ko?" "Bakit kita ihahatid, sir? May paa ka naman ah. Kaya mo namang maglakad." "Ihatid mo ako." Utos nga nito. Mabilis namang namula si Luna sa mga bagay na naiisip niya na pwedeng mangyari sa loob. "Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Ano yung iniisip mo at nagdadalawang isip ka?" Hindi niya namamalaya na nakalapit na pala ang binata sa kanya. "Hindi po ako natatakot, sir. At hindi po ako nagdadalawang isip. Baka lang malaman ni senyora na pumasok ako ng kwarto mo. Ipinagbabawal na pumasok ako ng kwarto kapag may tao sa loob." Sad nga niya. Hindi naman malalaman ni mama kung walang magsusumbong. Pilyong sagot naman ng lalaki. Ganon na nga lamang ang pagsitaasa ng balahibo ni Luna nang biglaan nga itong bumulong sa tenga niya. Isa pa, wala namang tao pagkapasok mo dahil sabay tayong papasok. Napasinghap na nga lamang si Luna nang biglaan siyang hinawakan ng senyorito sa pisngi at matamang tinitigan. "Sir." Hindi nakaangal pa nga si Luna nang hinalikan niya ang binata sa labi niya. Napapikit siya, lalo na nang sinimulang sirain nga ang suot nito gamit ang bibig niya. Sa paghahalikan nila, hindi na nga nila namalaya na nakarating na pala sila sa kwarto at doon, ginawa ang isang bagay na noon ay pangarap lang ni Luna. Pero ngayon ginagawa kasama ang anak ng amo niya. Sir, virgin pa po ko eh." Sad nga nito. Hindi naman nabigo si Luna dahil kagaya nga ng naging request niya, ay dahan-dahan nga lamang ang lalaki sa ginagawa nito. Nasabi pa nga niya na masarap daw ito. Parang nawala sa wisyo si Luna, lalo na nung ginawa na nga niya ang hihintay-hintay nga nilang dalawa. Para na nga siyang nalalasing sa nakakakiliting pakiramdam na ipinaparamdam na nga ng lalaki sa kanya. Para siyang baliw kakasigaw sa bawat ginagawa nga nito at para itong uhaw na tigre. Kinabukasan, naunang magising si Luna nang makita ang lalaki doon lang pumasok sa isip niya ang ginawa nila kagabi. Napamura na nga lamang ito at hindi nga siya makapaniwala dahil hindi naman daw niya nobyo ang lalaking yun. Napatingin siya sa lalaking katabi niya at kagaya din niya
ay ganun din. Walang saplot. Bakit kasi ang gwapo ni Sir? Kung gwapo na ito kapag gabi, di mas lalo lang itong gumagwapo kapag umaga. Ang hot pa. Hinawakan nga niya ang mukha ng lalaki na mahimbing na natutulog. Nagulat siya nang makitang gumalaw ito. Akala niya magigising nga ito. Mabuti na nga lamang at tumihaya lamang ito. Ganon na lamang ang paglunok ni Luna nang diretsahang makita ang naghuhuminding na karagada nga nito sa harapan niya. Nakatayo ito at anumang oras handa na ngang tumuklaw. Parang sarap naman. Sad pa nga nito. Bago pa man magawa ni Luna ang ninanais niya ng oras na yun, mabilis nga siyang tumayo at nagbihis. Baka ibang round na naman. One night stand lang naman ang nangyari para sa kanya. Mali. Isang gabing pagkakamali na kailangan nga niyang iwasan na mangyari muli. Bakit ngayon ka lang bumalik? Tanong nga niya. Sorry na Ida, nakatulog lang. Saad nga niya sa mayordoma. Kahit kailan talaga. Napakaantukin mong bata ka, hindi ka naman napansin ni Sir sa kondo niya. Kapag nagkataon lagot ka. Saad pa nga nito. Namula lang ang pisngi niya nang maalala ang nangyari. Kung alam lang talaga ng mayordoma na hindi lang simpleng pagtulog ang ginawa niya, kundi lampas pa nga doon. O siya, bumalik ka na nga sa trabaho mo at baka makita ka pa ni Senyora na nakatunga nga dyan. Buti na lang talaga at hindi ka hinanap kaninang umaga. Saad ng mayordoma. Normal na bumalik sa trabaho si Luna na parang wala lang nangyari. Lingid sa kanyang kaalaman, si Gilbert pala na siyang nakatalik niya noong nagdaang gabi ay hindi na nga mawala-wala sa isipan ang nangyari. Napailing na nga lamang nito at napamura. Bakit ang lambot kasi? Saad pa nga nito. Sa buong pagtatrabaho ni Gilbert, sa sarili niyang kumpanya hindi mawala-wala sa isipan niya ang katulong na nakasama nga niya ng isang gabi. Naalala pa niya kung paano nga niya nadatnan ang dugo sa bedsheet niya na siyang nagpapahiwatig na beren pa nga ang dalaga at siya ang nakauna nga dito. Dumaan ang maghapon na yun. Ayun nga lamang ang iniisip niya. Kahit na busy nga ito, paulit-ulit niya itong naiisip. Uuwi na nga siya sa mansyon at doon na nga manirahan para makasama at masilayan nga ang katulong na isang beses nga niyang nakita sa tanang buhay niya. Samantala sa mansyon ng mga Escalante busy sa pagdidilig nga si Luna sa mga halaman ng senyora. Siya ang nagdidilig sa umaga, siya rin sa hapon. Nasa ganoon nga siyang sitwasyon nang makita ang pagpasok ng isang estrangherong sasakyan sa magarang gate ng mansyon. May bisita sila senyora? Wala naman siyang binilin sa amin Angi nga niya. Nanatili nga ang tingin niya sa sasakyan. Napataas nga ang kilay niya nang makitang huminto ito sa harap niya imbes sa garahe ito pumwesto. Ganun na nga lamang ang pagsinghap ni Luna nang makitang ang lalaking nakasama niya kagabi ang bumaba ng sasakyan. Napamura na nga lamang ito. Naloko na Luna. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Ang alam ko, hindi siya umuwi ng mansyon. Ani pa nga nito sa isip niya. Sa gulat hindi na nga niya namalayan na sa binata na pala siya. Nakatapat at naitapat nga nito ang hose na hawak niya ang ginagamit ito sa pagdidilig. Luna, ano ka ba? Bakit mo binabasa si Sir? Ani nga ng mayordoma at inagaw mula sa kanya ang hose na hawak nga niya. Napatingin siya sa lalaki at nakitang basang-basa na nga ito habang mataman nang nakatingin sa kanya. Napamura na nga lamang ito, saka nagalit. Ayan kasi Luna. Ani pa nga nito sa sarili. Naku, pasensya na. Sir, masyado lang. Napatigil sa pagsasalita ang mayordoma nang sumingit si Gilbert. Luna? Ani ito na tila namamangha pa sa natuklas ang pangalan ng dalaga. Opo, Luna sir. Siya si Luna. Bago lang siya sa mansyon kaya hindi mo pa po siya kilala. Pero mabait na bata po ito. Masyado lang siyang tulala nitong mga nakaraang araw kaya hindi nga niya napansin na. Napatigil sa pagsasalita ang mayordoma
nang sumingit nga bigla si Gilbert. Tulala? Ani nga nito. Si Luna naman siyang narinig yun na panganga. Di bale naiintindihan ko siya. Anito na mas lalo ngang ikinasinghap ni Luna. Akmang magsasalita pa nga siya nang maunahan na naman siya ng binata. Manang pakiayos pala ang kwarto ko at dito na ako titira simula ngayon. Ah, talaga po? Sige po sir. Gulat pa nga na saad nito. And you, let's talk later. Baling nga ng lalaki kay Luna. Huling wika nito bago sila iniwang nakanganga. Ano yun Luna? Kilala ka ba ni sir? Magkakilala kayo? Anong pag-uusapan nyo? At akala ko ba hindi mo nakita si Sir Luna? Ani pa nga ng mayordoma na tila kinakabahan. Manang may room. Paalala na nga lamang ng lalaki. Sige po sir, ito na. Sadang mayordoma. Nang iwan na nga siya ng mga to ay doon na nga siya nakahinga ng maluwag. Ay, akala ko sasabak na naman ako sa question and answer portion. Buti na lang nakatakas ako. Pero hanggang kailan ako tatakas? Tanong nga ni Luna. Kinakabahan man sa susunod na mangyayari, nagpatuloy pa rin sa pagdidilig si Luna. So you remember me, ha? Ay, butike! Sigaw nga ng babae. Ganon na nga lamang ang panlalaki ng mga mata ni Luna nang makita ang dahan-dahang paglapit ni Gilbert sa kanya. Anong ginagawa mo, sir? Nilalapitan ka. Baka may makakitang iba. Baka kung ano pang isipin nila. Napataas naman kaagad ang sulok ng labi ng lalaki. Bakit natatakot ka bang malaman nila na may nangyari sa atin? Sa pagkataranta, ay mabilis na tinakpan nga ni Luna ang bibig ng lalaki. Bagay na hulingang na-realize ng dalaga. Napapaiwas siya ng tingin at bumalik sa trabaho niya. Bakit nandito ka sir? Sa loob ka na at baka mabasa ka pa. Pangungulit nga niya. Bakit papasok na ako sa loob? Nandito ang hinahanap ko. Pilyong saad naman ng lalaki. Hindi na nga nagsalita pa si Luna at hinayaan ng lalaking magsalita sa gilid niya. Kinakabahan man, ngunit hindi niya pinapahalata na na-awkwardan nga siya sa sitwasyon nila. Luna, tungkol pala kagabi. Mabilis na binaba ni Luna ang hose. Sir, tinatawag pala ako ni Manang. Babush! Aniya tumakbo na nga palayo sa binata. Hindi man lang niya nasabi, pero alam na nga ng binata na iniiwasan niya ito. Nagpatuloy sa pag-iwas si Luna dahil pakiramdam niya, hinihila nga siya ng tukso sa tuwing lumalapit ang binata sa kanya. Kaunting amoy lang sa mabangong hininga nito, nangihina na nga talaga siya. Kaunting hawak lang natutuliro na nga siya. Kaunting lapit nga lang ng binata ay nababalo na nga siya. Ganon kalalim ang naging hatid ng lalaki sa kanya kaya ngayon ay todo iwas siya. Sir, mabilis na nabalik sa reality, si Luna nang marinig yun mula sa mga kasamahan, ngunit nang makita ng senyor pala ang pumasok sa kusina ay nakahinga siya ng maluwag. Hoy, anong nangyari sa'yo? Ba't parang ang tense mo tignan? May nagawa ka bang kasalanan? Pangiintriga pa nga ni Belle na isa ring kasamahan niya na siyang naging dahilan para mapunta sa kanya ang lahat ng atensyon ng mga kasambahay. Oo nga, kanina ka pa tense tignan Luna nagmula nung dumating si senyorito. Ano, may crush ka ba sa kanya kaya ngayon kinakabahan ka? Uy, dalaga na si Luna, may crush ka na kay Sir Gilbert. Mabilis namang namula ang pisngi ni Luna sa ginawang panunukso nga ng mga kasamahan. Hoy, ano bang sinasabi niyo? Magsitigil nga kayo, gumagawa kayo ng issue niyo, hindi naman totoo yan. Anong hindi totoo? Manalamin ka nga at tignan mo ang sarili mo at nang makita mo kung gaano ka kapula ngayon, yung pisngi mo parang may kamatis na. Pero ang mas nakapagpamula nga ng pisngi niya ay nang makitang naroon ng Senyor Escalante at nakikinig sa kanila. Ang mas malala pa ay nakikitawa pa nga ito sa mga kasamahan niya. Huwag niyo masyadong tuksihin si Luna, baka matrauma sa first experience niya. Ngunit ang akala niyang ipagtatanggol siya ng amo niya ay nawala ng parang bulangang makita ang pagsali nito sa tuksuhan ng mga kasamahan niya sa kanya. Hindi kita masisisi iha, gwapo ang anak ko kaya maiintindihan talaga kita.
Sa bagay na yan, di bale. Hindi naman masamang magka-crush, iha. Keep it up. Saad pa nga nito. Nagpakita pa nga ng fighting gesture ang senyor na ama nga ng lalaki na siyang halos ikinamula na nga lamang niya sa sobrang hiya. Nakaalis na't lahat ang senyor Escalante na ama ng lalaki ngunit hindi pa rin maalis-alis ang kahihiyan sa katawan niya. Ano? Namumula ka pa? Huwag mong sabihin hanggang ngayon kinikilig ka kay Sir Gilbert at sa sinabi ng papa niya. Isa pa may pag-asa ka na, Luna. Paano ba't mukhang boto si senyor sa'yo eh? Parang chinicheer ka pa. Ay! Huy, tumigil nga kayo. Hindi na kayo nakakatuwa ah. Anong hindi nakakatuwa? Hindi mo kami malaloko, Luna. Ibang sinasabi ng mga ngiti mo. Mukha bang hindi ka natutuwa sa lagay na yan? Wala na, in love ka na talaga, te. Sinong in love? Ganun na lang ang pagtigil ng mundo ni Luna nang bigla ang pumasok sa kusina si Gilbert at tumingin sa gawin niya. Mabilis na numula ang pisngi niya at hindi na nga alam ang sasabihin. Si Luna po sir, may crush sa'yo. Walang preno ang bebeg na wika pa nga ni Belle na siyang halos ikinanlaki nga ng mata ni Luna. Belle, anong sinasabi mo? Tumahimik ka nga. Tumingin siya kay Gilbert at tumipensa nga sa sarili niya. Umaasang may liligtas niya pa ang sarili sa kahihiyan. Sir, wag kang maniwala sa kanya. Hindi po yun totoo, gawa-gawa niya lang po yun. Nagulat na nga lamang si Luna. Nang maglakad nga papalapit, si Gilbert sa gawin niya at yumuko ng kaunti para makapantay sa may tengan niya. Gawa-gawa nga lang yun. Totoo nga ba? Gawa-gawa nga lang ba talaga ng kasamahan mo yun o totohanan na? Tanong naman ni Gilbert pabalik. Anong? The way you kiss me back. The way you moan. The way you ask for more. Masasabi ko ngang may gusto ka talaga sa akin, Luna. Pili yung saad nga ni Gilbert. Mabilis na nagsitaasan ang balahibo niya sa narinig. Kita din niya ang mga kasamahan niyang mangisay na nga sa kilig habang nakatingin sa kanila. Doon niya lang naisip ang naging posisyon nila. Mabilis niyang tinulak ang binata palayo sa kanya. Wala akong gusto sa'yo, sir. Kung mangyaring meron man, pipigilan ko ho. Hindi mo magandang tignan na magkagusto ko sa anak ng amo ko lalo na at malinaw na ibinilin ni senyora na bawal ang makipagrelasyon sa loob ng mansyon ng mga Escalante. Yun lang at umalis na nga sa kusina si Luna. Natapos ang trabaho niya nang umiiwas lang kay Gilbert. Palagian nga itong nakasunod sa kanya at heto naman siya. Umaalis sa tuwing nandyan ang anak ng amo niya. Hay buhay. Napatingin siya sa taong nagsalita. Ang nanay Ida lang pala niya na siyang mayordoma sa mansyon. Nakaupo siya sa bakura ng mansyon at nagpapahangin nang biglaan itong umupo sa tabi niya. May problema ka ba, Nay? Sa loob ng ilang buwang pagtatrabaho sa mansyon, tinuring na nga niyang nanay ang mayordoma. Mabilis siyang napalapit dito, taliwas sa maikling panahon na nakasama niya ito. Wala naman, pero alam ko kung anong iniisip mo. Nakangiting wika nga nito. Sige nga, anong iniisip ko, Nay? Umayos ng pagkakaupo ang mayordoma at tumingala nga sa mapayapang kalangitan. Alam kong mahirap, piha. Napakunot noo nga ang babae. Ang alin po? Tumingin ang mayordoma sa kanya, tumitig sa mga mata niya. Mahirap ang ma-in love sa hindi natin kahanay sa buhay. Mahirap ang umibig sa taong alam mong langit tapos tayo lupa lang. Mabilis na napaiwas nga ng tingin si Luna at nagpeke ng tawa. Naniwala ka naman sa sinasabi ni Belle kanina, Nay? Para namang hindi mo kilala si Belle. Mahilig gumawa ng kwento yun. Kulang na lang ng papel at ballpen eh. Parang maging ganap na writer yun eh. Alam mo na ang pasikot-sikot sa utak ni Belle. Kaya bakit naniwala ka pa ron? Pero alam ko rin na hindi nagsisinungaling ang batang yun. At dahil nakikita ko ang totoong nararamdaman mo,
Sa pagtingin lang sa mga mata mo, doon ako naniniwala na may gusto ko nga kay Gilbert. Doon natahimik si Luna. Para siyang natinik sa sarili nga niyang dila. Para siyang nahulog sa sarili niyang patibong. Pero hindi kita masisisi. Sa gwapo ba naman ng batang yon? Sa bait ba naman ng batang yon? Sinong hindi magkakagusto sa kanya, 'di ba? Mabilis namang napatingin si Luna sa mayordoma. So may gusto ka rin sa kanya, Nay? Puro Diyos porsyento. Ano ba yung sinasabi mo, Iha? Maghulos dili ka nga? Parang kinikilabutan nga na wika nga ng mayordoma na siyang kinatawa na nga lamang ni Luna. Sabi mo kasi na kung sinong hindi magkakagusto sa kanya, di ba? Oh, di natanong kita kung may gusto ka rin ba sa kanya. Si Nanay parang defensive pa. Luka-luka nga na saad ni Luna. Nako, wag mo na nga akong isali-sali dyan at wala na akong sa panahon sa mga ganyan. Masyado na akong matanda para makisali sa ganyan, Iha. Isa pa, alaga ko si Sir Gilbert kaya maghunos dili ka. Napatawa na nga lamang si Luna. Joke lang. Hindi ka naman mabiro, Nay. Naku, masyado na akong matanda para idaan sa biro-birong ganyan. Napapatawa na nga lamang si Luna. Nagulat na nga lamang siya nang mapansin ang biglaang pagtahimik nga ng mayordoma at ang pagtitig nito sa kanya. Bakit po, Nay? Naiintindihan kita. Sa kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, Iha. Anong magagawa natin? Isa lang tayong hamak na kasambahay at wala tayong karapatang umibig sa mga taong mas mataas pa sa antas natin. Yan ang isa sa nakakalungkot na batas dito sa mundo. Hindi batas ng gobyerno, pero naging batas sa mga mata ng mga mayayaman. Ang mayayaman ay para sa mga mayayaman lamang. Natahimik si Luna. Hindi alam ang sasabihin. Gusto niyang depensahan ang sarili, ngunit wala ni isang salita ang lumabas sa bibig niya. Naranasan ko rin yan. Napatingin si Luna sa mayordoma. Naranasan kong magmahal ng mas mataas pa kesa sa akin, kaya heto ko't naging mayordoma sa mansyon ng taong pinakamamahal ko. Mabilis namang napasinghap si Luna sa narinig. Tila hindi pa nga siya makapaniwala sa nalaman niya ngayon lang. Teka, Nay, so ibig mong sabihin si Senyor? Hindi na siya nakapagtapos pa sa pagsasalita ng tumayo ang mayordoma at nagsalita. Tara na sa loob at masyado ng malalim ang gabi. Maaga pa tayong babangon bukas para magtrabaho. Pero Nay, saka ko na ikukwento. Napanguso na nga lamang si Luna. Si Nanay pabitin pa. Naku-curious na tuloy ako sa kwento. Nakabusangot nga siyang napasunod sa mayordoma. Iba ito ng silid sa kanilang mga kasambahay pero hinatid siya nito sa silid niya. O pasok na. Matulog ka na. Akmang papasok na nga sana si Luna nang sumalubong sa kanya si Belle. Luna, nagpapahatid ng tubig si Sir Gilbert sa kwarto niya. Oh, edi hatiran mo. Simpleng saad naman ni Luna. Ikaw ang gustong maghatid eh. Napanganga si Luna. Ha? Bakit ako? Pwede namang ikaw. Naku Belle, sinasabi ko sa iyo hindi mo ako maloloko. Hatiran mo na. Nakapamewang pa nga na tumingin sa kanya ang kasamahan niya. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Ikaw nga ang gusto niyang maghatid ng tubig, di ba? Kung ako ang gusto, edi sana kanina ko pa naihatid. Napatimpi na nga lamang si Luna at hindi na nga nakipagsagutan pa. Sa pagtalikod niya sa kasamahan niya, sumalubong sa kanya si Manang Ida na nakatingin sa kanya. Doon na nga siya napapangisi, lalo pa nang may naisip na paraan. Nako, huwag kang ngingiti-ngiti sa harapan ko at alam ko na ang naisip mo, Luna. Tumigil ka. Anito na parang alam na ang gagawin niya. Sige Nanay Ida, ikaw na pong maghatid, please. Ngayon lang naman eh. Medyo na-awkwardan pa kasi ako kay Sir. Nagsusumamong sa adaman ni Luna. Nako, hindi mo lalabanan ang nararamdaman mong yan. Hindi ka talaga tatagal sa mansyon na to. Talagang magkikita at magkikita kayo kung palagi kang iiwas. Iba ang kalalabasan ng buhay mo. Luna, hala sige na. Lumakad ka na at baka kanina pa nauuhaw si Sir Gilbert. Mahina na nga siyang
Iminuestra nito papunta sa kusina. Bakit ba natatakot ka kay sir? Hindi naman nangangagat yun eh. Napakagat na nga lamang ng pangibabang labi si Luna. Nako, kung alam mo lang Nay, mas malala pa sa kagat ang pwedeng gawin ng lalaking yun. Nang makakyat na nga at makaharap sa kwarto, ang lalaki, doon na nga siya huminga ng malalim para makalikom ng lakas ng loob na harapin muli ang binata. Kumatok na nga siya at kinakabahang napapatingin sa pinto. Sir! Sir! Ganon na nga lamang ang pagsinghap ni Luna ng pagabot niya. Sa basong hawak niya ay hinila siya nang binata papasok sa kwarto at mabilis na nilock ang pinto. Sir, anong ginagawa mo? Napataas naman kaagad ang sulok ng labi ni Gilbert. Kinukulong ka sa mga braso ko. Ani pa nga nito. Nang makita ni Luna kung paano bumaba, ang paningin ng binata mula sa mga mata niya, pababa sa labi niya, doon na nga siya napapalunok at parang anumang oras ay manghihina na nga siya. Sir Gilbert, heto na po ang tubig. Napatigil sa pagsasalita si Luna nang magsalita ang binata. Sa tingin mo ba pinatawag kita para lang sa tubig? Nagkakamali ka, Luna. Mas inilapit pa nga nito ang mukha sa kanya. Dahilan, para halos lagutan na nga siya ng hininga. Pero sir, iniiwasan mo ba ako? Tanong na nga ni Gilbert. Napapaiwas ng tingin si Luna. Hindi sir, kung iniiwasan kita, di sana wala ako rito sa harapan mo, di ba? Sinubukan nga niyang kumawala sa mga bisig ng lalaki ngunit mas malakas pa nga ito kaysa sa kanya. Sir, alis na po ko. Maaga pa po ko bukas. Ngunit sadyang matigas talaga ang ulo ng lalaki at hindi nga siya pinakinggan. Kung ganon, na hindi mo ko iniiwasan, bakit lumalayo ka sa akin sa tuwing lumalapit ako sa'yo? Bakit Luna? Paano mo may papaliwanag yun? Matahimik si Luna. At hindi na nga alam ang sasabihin pa. Akala niya, hindi yun napansin ng binata. Akala niya baliwala lang dito ang presensya niya. Hindi nga niya akalain na naroon pala sa kanya ang atensyon ng lalaki. Sir, baka po may makakita pa. Baka po may makalata na. Hindi pa po ako bumabalik. Baka kung anong isipin ng mga kasamahan ko. Then let them. Hayaan mo silang isipin ang kung ano man ang gusto nilang isipin at ginagawa natin ang gusto natin. Total, may nangyari naman na sa atin, di ba? Napasinghap nga si Luna. Ganun na lang ang gulat niya. Nang biglaang humilig ang binata sa kanya at isinandalang noon ito sa balikat niya. Sir, lasing po ba kayo? Tanong nga ni Luna. Mapahagat nga sa iba pang labi. Nang biglang mapansin na natahimik ang binata, akala niya hindi na nga itong magsasalita pa nang biglang marinig ang barito ng boses nito. Anong ginawa mo sa akin? Natigilan si Luna sa narinig. Nangiangat ang binatang mukha nito at diretsang tumitig sa kanya. Doon na nga niya nakita ang emosyon doon na nakita sa binata, emosyong tila nagpabihag sa puso niya. Anong ginawa mo sa akin, Luna? Ba't ikaw palagi ang hinahanap ko sa oras-oras? Bakit ikaw palagi ang sumasagi sa isip ko kapag nasa trabaho ako? Napapapikit pa nga ang binata at tila hindi nga alam ang gagawin. Doon lang nakita ni Luna na puno ng pag-aalinlangan at takot ang mga mata ng binata. Sa ilang araw ay hindi nga niya nakita rito. Binabaliw mo ko, Luna. Binabaliw ako ng mga mata mo. Binabaliw ako ng labi mo, ng katawan mo. Ganun na lang ang pagsinghap ni Luna ng isang iglap. Siniil na nga siya ng halik ng binata at kahit sa basong hawak niya ay hindi na nga niya napansin na nakuha na ng binata ang nailagay nga sa kung saan. Sir, let me please. Hindi mo alam kung paano mo ako binaliw. Nang paggising ko ay wala ka na sa tabi ko. Wala naman akong pakialam nung una dahil natural lang sa akin ang may makasama pero iba yung dumating ka. Nagiba lahat. Ayaw nang umalis ng mukha mo sa utak ko. Sa tuwing nakikipaghalikan ako ang labi mong naiisip ko. Sa tuwing nakikipagsiping ako ang katawan mo ang ninanais ko. Anito habang patuloy na hinahalikan nga siya.
Habang nakahiga sa kama, pinuulanan nga ng halik ng binata. Doon lang pumasok sa isip ng dalagang naging usapan nila ng mayordoma kanina. Ang mayayaman ay para sa mayayaman lang. Tila nabalik siya sa realidad. Napukaw ang pagkatao niya kaya ngayon ay nilalabanan niya ang sarili mula sa tukso. Sa harapan niya, na anumang oras ay handa nga siyang tuklawin. Sir, sorry po pero kailangan ko na pong bumalik. Hindi pa man nakapagtapos, sa pagsasalita si Luna ay narinig na nga niya ang pagkapunit nga ng uniform niya. Hindi pa man siya nakakapag-react, ay naramdaman na nga lamang niya ang pagdampi ng bibig ng lalaki sa dalawang bilog niya at doon ay walang pasubaling ginawa ang kanyang gusto. Sir, napaikot na nga lamang sa ere ang mga mata ni Luna. Napapanganga siya na tila nasasarapan nga sa kanyang natatamasa. Now do you want me to stop? Nakangising wika pa nga nito. Para nang nababaliw si Luna. Palagyan nga niyang sinasabi na tumigil na ang binata ngunit iba naman ang ninanais ng katawan niya. Alam niyang nagugustuhan na rin niya ang bawat ginagawa ni Gilbert sa kanya. Nanaig nga ang ninanais ng kanyang katawan. Ang malamig na gabi ay tila nag-init nga. Luna, bakit wala sa basket ang uniform na suot mo kahapon? Baka mapansin yun ng senyora at mapagalitan ka. Ani nga ni Aling Ida. Napagat naman ang pangibabang labi si Luna. Hindi niya lamang gagawin. Hindi niya lamang sasabihin. Nasira lang naman kasi ang uniform niya kagabi dahil sa kapusukan ng lalaki, ng kanyang amo. Araw-araw silang nagpapalit ng uniform kapag naisuot na lalaban ka agad. Tensyonado nga siya at hindi alam ang gagawin. Hoy Luna, tinatanong kita. Nasaan ang uniform mo? Bakit wala sa basket? Hindi pa man nakapagsalita si Luna, ay naunahan na nga siya ng kasamahan niyang si Belle. Uy Luna, sa'yo ba yung uniform na nasa basurahan? Bakit punit-punit? Parang winasak ng kung ano man na. Anong nangyari doon, te? Nakipagrambulan ka ba kagabi at punit-punit yun? Namula ang pisngi niya sa narinig. Wala pang sinasabi ang kasamahan niya pero namumula na nga siya sa hiya. Ha? Ano eh? Masyado na kasing malaki yung sa akin kaya napunit. Grabe namang pagkapunit yun. Mula sa itaas hanggang baba. Muling namula ang pisngi niya. Nasa ganoon silang pag-uusap nang biglaang dumating si Gilbert. Luna, pakiayos ng necktie ko. Napasinghap ang lahat sa narinig. Kahit si Luna ay hindi inaasahang sasabihin niyo ng binata sa harapan niya. Faster, ayokong maliit sa trabaho. Sad pa nga niya. Naiilang man, napilitan ng dalagang ayusin ang necktie ng binata. Naroon pa rin ang mga kasambahay na nagmistulang manunood sa ginagawa nila. Tapos na sir. Hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay humilig na nga sa tenga niya ang binata at bumulong. See you later, sweetheart. Baritonong wika nga nito na siyang ikinataas nga ng balahibo ni Luna. Hindi sa gulat, kundi dahil sa pagdampi ng hininga nito sa tenga niya. Magmula noong may nangyari ulit sa kanila doon na nga nagsimulang magbago ang relasyon ng dalawa. Naging malapit sila sa isa't isa at palihim ngang nagkikita. Kahit na nagtatrabaho si Luna, palihim naman siyang tinatawag ni Gilbert para makapag-moment sila. May late night talks, may palihim na date sa veranda at syempre hindi mawawalang salpukan sa pagitan nila. Alam ni Luna na mali. Alam niyang bawal. Alam niyang siya lang din naman ang masasaktan sa huli lalo pat ipapamukha nga sa kanyang katotohanan na pawang kasambahay lang siya, ngunit hindi yun naging hadlang para hindi nga niya masunod ang ninanais ng katawan niya at ng puso niya. May Ida, may utang ka palang kwento sa akin, muntik ko nang makalimutan. Lumapit nga siya sa mayordom at bumulong. Pwede ko na bang malaman ang pangalan niya, Nay? Kahit na parang alam ko naman na. Gusto ko pa ring marinig mula sa bibig mo, Nay. Napangiti ang mayordoma at napailing-iling sa kanya. Tumingin ito sa ibang kasambahay na naghihiwa nga ng mga gulay sa mesa.
Bel Maria, tulungan niyo na nga muna ang iba sa labas. Kami nang bahala ni Luna rito. Nang makalabas nga ang dalawa, doon na nga sila malayang nakapag-usap. Wala na sila, Nay. Sino yung lover boy mo? Si Senyor po ba? Hindi napigil ang wika ni Luna na siyang ikinangiti na nga lamang ng mayordoma. Siya nga, iha. Napanguso nga siya. Hindi mo pinaglaban ang totoong nararamdaman mo sa kanya? Kung mahal mo, dapat ipinaglaban mo. Hindi mo pa alam na ganun dapat ang gawin? Yun ang katagang yun. Napabuntong hininga ang mayordoma. Alam ko ang katagang yan. O bakit naging mayordoma ka na lang at hindi asawa ni Senyor Escalante? Napangiti ng mapait ang mayordoma. Ano namang magagawa ng isang hamak na kasambahay lang kumpara sa babaeng puno ng kayamanan, iha? Wala akong laban. Anong wala, Nay? May laban ka. Yang puso mo. Mas matimbang ang puso kaysa sa pera. Mahal ka rin naman ni Senyor Escalante, di ba? Natahimik ang mayordoma. Anong magagawa ng pagmamahal kung pamilya na ang kalaban mo? Kahit na sabihin nating mahal nga ako ni Gerald, wala pa rin kaming magagawa dahil pamilya na nga niya ang tutol sa relasyon naming dalawa. Napanguso si Luna. Parang siya pa ang nasasaktan para sa nanay Ida niya. Nay, imbes na ipaglaban ang nararamdaman mo, bakit pumayag kang manatiling punong kasambahay sa mansyon niya? Ang sakit siguro nun. Yung nakatira kayo ng taong mahal mo sa isang bubong pero hindi ka ang asawa niya? At hindi ka niya pinaglaban, pati ikaw? Napangiti naman ng mayordoma. Masakit para sa'yo, pero para sa akin masaya na ako. Masaya ang puso ko, payapa na. Napapakunot noon na nga lamang si Luna. Bakit masaya ka pa, Nay? Ang labo mo naman eh. Tumigil sa ginagawa ang mayordoma at tinignan siya sa mga mata. Kapag mahal mo kasi, makukontento ka na matanaw siyang masaya. Kahit dati masakit. Si Luna nang may napagtanto ay napakunot noo nga. Teka, kung ayaw ng pamilya ni Senyor sa'yo, Nay, paano ka naging punong kasambahay sa mansyon ng mga Escalante? Paano ka nanatili rito? Gayong ayaw nila sa'yo. Pumayag silang manatili ka sa tabi ni Senyor Escalante kahit na alam nilang may gusto kayo sa isa't isa? Duwan na nga mahinang napahalakhak ang mayordoma. Siyempre hindi sila pumayag. Ayaw nga nila sa akin, di ba? Napakunot noo muli si Luna. Paano ka nanatili rito, Nay? Napangiti ang mayordoma. Dahil request yun ni Gerald sa pamilya niya. Papaanong request ni Senyor? Pumayag naman ang pamilya? Dahil yun ang naging kondisyon ni Gerald para magpakasal siya sa babaeng in-arranged marriage sa kanya. At wala nang magawa ang pamilya niya. Doon napagtanto nga ni Luna ang lahat. Napatango-tango nga siya. Malinaw sa kanyang kasaysayan ng pagmamahalan ni Naida at Senyor Escalante. Kakaiba, puno ng sakripisyo. Hanggang sa isang kondisyon na yun na ginawa ni Gerald para sa akin, ang siyang naging dedikasyon ko para pagbutihin ko sa trabaho. Alam mo kung anong mas kinabilib ko kay Gerald? Napanatili pa rin namin ang aming pagkakaibigan na walang kahit na anong hinanakit. I love the right man. Napapahid nga sa luha si Luna. Hindi niya akalain, sa pakikinig niya sa sinasabi ng mayordoma maiiyak siya. Grabe, parang telenovela palang kwento mo, Nay, ah. Sarap namang maging writer at ang maisulat ko ang kwento mo. Pero syempre dapat kayong magkatuluyan ni Senyor para may spark. Napatawa ang mayordoma. Ikaw talagang bata ka. O siya, magpatuloy na tayo rito, mag-alis sa isna. Natapos ang buong araw na focus lang sila sa trabaho nila. Kasalukuyan siyang nagdidilig ng mga halaman sa may likod ng mansyon nang may bigla ang yumakap sa kanya mula sa likuran. How was your day? Napaigtad lang si Luna at mabilis ang napalingon-lingon sa paligid. Sa bango at boses pa lang ng taong yumakap sa kanya alam na nga niya kaagad na si Gilbert yun. Uy, baka may makakita, lumayo ka nga. Napasinghap na nga lamang si Luna. Nang imbes na layuan nga siya, ay inamoy pa nga siya ng binata
sa may leeg niya. Ano ba, Gilbert? Ang baho-baho ko dahil sa pawis ko tapos nang aamoy ka. Anya, na lumalayo sa binata. Napapangisi naman ito sa kanya. Ano naman? Ang bango mo pa rin kaya? Kahit pawis na pawis sa may baby pa rin. Namula ang pisngi ni Luna sa narinig. Alam niyang binobola lang siya ng binata, ngunit hindi niya maiwasang mamula sa kilig at hiya. He, umalis ka na nga dyan. Baka may makakita pa. Anong masama ron? Dito ako nakatira. Kasambahay ka. Anong gusto nilang gawin natin? Hindi magpansinan? Yun nga eh. Kasambahay mo lang ako kaya dapat hindi mo ko pinapansin. Hindi tayo ganito ka-sweet. Iniling-iling na nga lamang ng binata ang ulo niya. Napaparaning ka na naman. Kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Nito, na siyang ikinataas ng kilay niya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ganun naman dapat, di ba? Kapag kasambahay wala nang karapatang mapansin ng mga mayayaman. Umupo si Gilbert sa bench na nasa labas ng bahay. Diyan ka nagkakamali dahil pwedeng gawing posible ang alam mong imposible. Depende na lang yan sa tao kung ilalaban mo ang karapatan mo o kung tuluyan ka ng magpapatalo. Natahimik si Luna sa narinig. By the way, from being the CEO, tatakbo akong gobernador dito sa Cavite, Luna. Nito, na tila pinapaalam nga niya ang kanyang mga plano sa buhay. Gobernador? Bakit ka tatakbo bilang governor? Anya na puno ng pagtataka. Napataas ang kilay niya nang marinig ang halakhak ng lalaki. Nakalimutan mo na ba? Governor ang tatay ko. Hindi ko alam kung sino ang susunod na patatakbuhin, pero napag-uusapan na ng buong pamilya. Kailangan kong mag-take part, hindi lang para sa kanila kundi para sa ating lahat, para sa nasasakupan. Nasunod nga ang sinabi ni Gilbert na tatakbo nga ito sa pagiging governor. Iniwan nito ang pagiging CEO para sa kapakanan ng bayan. Isang araw nga, Luna, come to my office. Nagtataka man ay sumunod si Luna sa amo niyang si Senyora Cynthia. Nang makapasok ay nagsalita na siya. Ano po yun, Senyora? Hindi na nga nakapagtapos pa sa pagsasalita si Luna nang sumalubong sa kanya ang isang malakas na sampal ng Senyora. Napasinghap tuloy siya at napahawak na nga lamang sa kanyang pisngi. Senyora, hindi pa ito nakontento? At sinampal naman siya sa kabila. Mag-asawang sampal na nga ang natanggap niya mula sa senyora. Alam na nga ni Luna kung anong dahilan noon. Ang kapal ng mukha mo nga, Kitty, ng anak ko? Ang kapal ng mukha mo, Luna. Kung hindi pa isinumbong ni Maria sa akin na nagyayakapan kayo sa may likod ng mansyon, hindi ko malalaman. Kung akala mong mamahalin ka ng anak ko, pues nagkakamali ka. Pinapatulan ka lang niya dahil ginagamit ka niya. Ang katawan mo. Ba't nangangarap kang ganyan? Hinding-hindi mangyayari yan. Napayo ko na nga lamang si Luna at mahinang napaiyak. Totoo ang sinabi ng senyora sa kanya. Nagiging ambisyosa na nga siya. Umaasa siyang mamahalin siya ng tunay, taliwas sa estado niya sa buhay. Ngunit mukhang kailangan na nga niyang gumising at mamulat sa realidad na hinding-hindi yun mangyayari sa kanya. Mukhang tama nga si Naiida. Walang laban ng puso kung pera na ang pag-uusapan. Aniya sa isip niya. Akala ko malinaw na sa iyong lahat nung una mo palang pasok dito. Dahil mukhang matalino ka naman. Hindi ko akalain na tataliwas ka sa napag-usapan. Umayos nga ito sa pagkakatayo at diretsahan nga siyang tinignan. You left me with no choice, Iha. Now, you are fired. Anunsyo nga ni Senyora Cynthia na siyang inaasahan na nga talaga ni Luna. Sa gabi ngang yon nabuo ang isang desisyon na alam ni Luna na mahirap din para sa kanya. Ang umalis at tuluyang lumisan sa mansyon ng mga eskalante. Kanina ka pa? Mahinang wika ni Luna nang mayakap mula sa likuran ng binatang alam niyang tatatak sa puso't isipan niya. Biglaan ka kasing naggaya ng date kaya napaaga ako. Hindi ko alam na malilate ka. Mukhang mahal na nga kita. Kaya ngayon excited na akong makita ka. Makangiting wika nga nito
na siyang palihim na ikinaluha na nga lamang ni Luna. Mas humigpit ang yakap niya sa binata dahil alam niya ang huling yakap na nga niya yun sa lalaki. Uy, ang higpit ng yakap mo sa akin ah. Miss na miss mo na ba ako kaya ngayon ang higpit ng yakap mo? Palihim niyang pinahiran ang luha sa mga mata at napatawa na. Oo, ganun kita ka-miss. Humarap si Gilbert sa kanya at maingat nga siyang hinawakan sa magkabilang pisngi. Mahal kita, Luna. Mahal na mahal kita. Napangiti siya. Kung hindi lang tutol ang senyora sa kanila, sa puntong to siguradong lumulutang na nga siya sa saya. Pero hindi ganun ang sitwasyon nila. Napangiti na nga lamang siya ng mapait at niyakap muli ang binata. Nasa balkonahe sila ng kwarto ni Gilbert. Malaya siyang nakakapasok doon lalo pa at tahimik na ang bahay ng ganung oras. Tabi tayo? Biglang wika nga ni Gilbert. Napatanga si Luna at napakurap-kurap sa mata. Ha? Saad nga nito. Ang sabi ko tabi tayo. Hindi naman siguro nila malalaman eh. Isa pa, ilang ulit na tayong nagtatabi sa pagtulog. Hindi naman nila nahahalata. Hindi na umangal pa si Luna. Dahil alam niya sa sarili niyang yun din ang gusto niya. Ang makatabi ang binata sa huling pagkakataon. Bakit ngayon ko lang nalaman na masarap palang may makatabi sa pagtulog? Sa ilang taon kong pagtulog sa mundo, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Magpakasal na lang kaya tayo para tuluyan na tayong magkatabi sa kama ko. Gabi-gabi araw-araw. Anito? Na siyang ikinangiti na nga lamang ni Luna habang nakapikit. Naroon na nga sila sa kama ni Gilbert na nagyayakapan na parang wala nang bukas. Sira, alam mong malabo diba? Saad na nga lamang nito. Karamdam ni Luna ang pagkunot ng noo ng binata sa kanya. Anong malabo? Kapag tungkol sa akin walang imposible, Luna. At tungkol sa tunay na pagmamahal. Tahimik na lang na napapangiti si Luna. Alam niyang sinasabi lang yan ng binata. Alam niyang kagaya ng nanay Ida niya, mapupunta lang din sa walang pagmamahalan nila. Na mababaliwala ang nararamdaman nila dahil tutol ang pamilya ng lalaki sa relasyon nila. Matulog ka na. Maaga pa ako bukas. Anya. Doon nga ay hindi na nga umangal pa ang lalaki sa kanya at pumikit habang yakap-yakap pa rin siya. Sa buong magdamag hindi natulog si Luna at pinagkatitigan lamang ang binata sa mukha para bang sinasaulo niya ang bawat parte ng mukha nito. Mahal na mahal din kita, Gilbert. Kung tayo nga talaga sa isa't isa, magtatagpo at magtatagpo din ang landas natin. Kapag nangyari yun, hinding-hindi na kita susukuan at pakakawalan. Ipaglalaban kita. Aniya bago dahan-dahang kinuha ang brasong, nakapulupot ngayon sa bewang niya. Nang magtagumpay na makababa, nilapitan niya ang binata at hinalikan sa noo. Hanggang sa muli, mahal ko. Hiling nga niya ay sana maging maayos ngang kalagayan ng lalaki. Tuluyan na nga siyang lumisan sa mansyon ng Maescalante. Umuwi si Luna sa probinsya. Sa Cavite lang din pero tagong bayan sa naturang lugar na talagang mahirap nga siyang mahanap. Sa paglisan niya doon lang niya nalaman na nagdadalang tao pala siya at alam na kagad niya na si Gilbert ang ama dahil ito lang naman talagang lalaking nakatalik niya. 5 taon ang lumipas at maayos na napalaki ni Luna ang kambal nila ni Gilbert, sina Isla Maria at Jacob. End of flashback. Sa kasalukuyan nga ay nagre-ready na nga ang isa sa kanyang mga anak para sa singing contest na sinalihan nga nito. Nakita nga niya na isa pala si Gilbert, ang kanyang dating minamahal sa mga judges. Mama, okay ka lang po ba? Bakit ka umiiyak, Mama? May masakit po ba sa'yo? Hindi pa po kumakanta si Isla, Mama eh. Saad nga ni Jacob. Tuon natigilan si Luna. Nakalimutan niyang nasa gilid niya pala ang isa pang anak niya. Nakalimutan niyang may mga tao pa palang nakatingin sa kanya. Ha?
Wala. Tears of joy to. Masaya lang si Mama. Proud lang si Mama kay Ate Isla mo. Kahit na hindi pa siya kumakanta. Ang pagiging matapang at matatag niya sa pagsali sa contest na to. Ang mas nangingibabaw sa akin, proud na proud ako sa inyong dalawa. Halikan sa unahan. I-cheer natin ang Ate Isla mo, halika. Nang magsimula na nga, ang paligsahan ay todo support na nga si Luna sa anak niya ngayon ay titig na titig at ngiting-ngiti nga sa kanya habang naghihintay sa kanyang turn para sa pagkanta. At ngayon tawagin na natin ang susunod na contestant, Isla Maria Sanchez. Pagtawag nga ng MC kay Isla, na siyang kagad na ikinasigaw nga ni Luna para suportahan ang anak. Kinargan niya si Jacob para masuportahan din ito ang kapatid at para kitang-kita ito ni Isla habang kumakanta at para mas mamotivate nga siya. Ang kanta pong ito ay inaalay ko sa mama at papa ko. Ito po pala ang team song nila. Naalala ko pa kung paano umiyak si mama sa tuwing naririnig po niya ang kanta na to. Napaiyak si Luna habang nakikinig sa anak niyang nagsasalita sa entablado. Kita niya ang paglingon-lingon nito sa paligid na tila ba ay may hinahanap. Nandito kami, Ate Isla. Marahang pagsigaw nga ni Jacob at itinaas pa nga ang cute nitong kamay para makita sila ni Isla. Nang tuluyang makita, ang bata ay doon na nga ito napapangiti sa kanila. Mama, sa tuwing naririnig mo ang kanta na to, sana tears of joy ang nakikita kong luha mo. Hindi dahil po sa nalulungkot o nasasaktan ka. Ani nga ni Isla na siyang ikinataba ng puso ni Luna lalo na ng mga manonood. Nagsimulang tumugtog ang kanta. Sa pagsisimula ng kanta ni Isla, si Gilbert na siyang nakikinig ay natitigilan na nga. Familiar sa kanyang kanta. Hindi dahil common na ito, kundi dahil theme song nila ito ng babaeng mahal niya. Coincidence lang ba? Aniya, nang magsimula na ngang kumanta ang bata ay doon na nga siya tuluyang natigilan. Tila isang bumalik nga ang alaala ng kanyang nakaraan kung saan kasama niya pa at nayayakap niya ang babaeng pinakamamahal niya. Lingid sa kalaman ni Gilbert. Nasa likuran lang pala niya ang babaeng matagal na nga niyang ninanais na makita. Go, Ate Isla, kaya mo yan. Pag-cheer pa nga ni Jacob sa kapatid niya. Napangiti naman kaagad si Isla at mas naging confident pa sa pagkanta. Si Luna habang nakikinig at nanonood sa anak niyang kumakanta, hindi na lang maiwasan ng mapangiti at mapaiyak sa saya. All she can say is that she's proud of her daughter. She's a proud mother of Isla Maria. Ang galing kumanta ni Isla, Luna. Nakaka-proud na bata. Saludo ako sa pagpapalaki mo sa kanila, lumaki silang mababait at talentado. Komento pa ng kababayan nila. Nako, saan pa ba magmamana at sa akin lang din, ising. Tugon naman ng ama ni Luna na siyang ikinatawa na nga lamang niya. Samantala, natapos naman ang kanta, natulala lang si Gilbert habang nanunood sa bata. Hindi niya akalain na sa murang edad nito ay maayos nitong nakanta ang kantang alam niyang may parte sa puso niya. Makalipas nga ang ilang minuto. At ngayon, ia-announce na natin ang ating winner sa patimpalak na to. Unang binanggit ng MC ang third at ang second. At ang sumunod naman, ia-announce na nga nito ang mananalo. May I request our great Governor Gov. Gilbert Joseph Escalante to please come up on stage to give the prize to our winner? Ani nga ng MC. Napatingin si Luna sa gawin ni Gilbert. Karoon na lamang ang pagtigil ng mundo niya nang makita nga ang dahan-dahang pagtayo ni Gilbert at ang tuluyang pag-akyat nito sa stage. And now, ang ating winner para sa singing contest na ito ay... Napatingin ang MC sa mga nanonood. Who's your bet? Sino sa tingin niyo ang mananalo? Sino sa tingin niyo ang mas lumamang sa puso niyo? Isla! 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 Hiyawan nga ng mga tao na siyang ikinataba ng puso ni Luna. Hindi niya akalaing kahit ang mga kababayan niya ay boto sa anak niya.
At ang nanalo sa patimpalak na to ay walang iba kundi si Isla Maria Sanchez. Kaagad na naghiyawan nga ang lahat sa narinig. Kahit si Luna ay napatalo na nga lamang sa sobrang saya, si Jacob na nga siyang karga-karga niya, napapataas nga ng kamay sa sobrang saya. Kahit si Isla Maria na siyang nasa entablado, hindi na mawala-wala ang ngiti sa labi. Isla Maria, please come here. Tawag nga sa kanya. Ngiting-ngiti na umakyat si Isla Maria sa entablado habang nakatingin sa anak na umaakyat ngayon sa stage. Hindi na maiwasan pa ni Luna ang kabahan. Mama, I won! Tumatalong wika nga ni Isla sa kanya. Si Gilbert na siyang nakatayo sa gilid ng bata ay napalingon na rin sa paligid para tignan kung sino ang inang tinutukoy nito. Ganun na lang ang pagtigil ng mundo ni Gilbert nang sumalubong sa kanya ang maamong mukha ni Luna karga-karga, ang batang lalaki na alam nga niyang kahulma niya. Luna, tanging anya. Hindi na nga namamalaya ni Gilbert na narinig pala siya ni Isla, kaya napapatingala na nga ito sa kanya. Kilala mo si Mama, Kuya Gov? Inosenteng pagtatanong nga ni Isla na siyang kinalingon nga ni Gilbert dito. Yumukod siya para makapantay ang bata. Siya ba ang mama mo? Si Luna Sanchez ba ang mama mo? Pagtatanong niya sa bata para malinaw na makumpirma ang katotohanan. Opo, paano mo po nakilala ang mama ko, Kuya Governor? Hindi na nga nakasagot pa si Gilbert at naluhan na nga lamang sa narinig mula sa bata. May anak na pala siya? At bakit kamukha ko ang mga bata? Doon lang niya naalala na ilang ulit nang may nangyari sa kanila noong nasa mansyon pa nga ang dalaga. Parents of Isla Maria, please come up on stage. Ani nga bigla ng MC na siyang ikinakabangan ni Luna. Napalunok siya at hindi na alam ang gagawin. Tara Mama, puntahan na natin si Ate Isla sa stage. Kinakabahan man, napilitan na nga si Luna na umakyat sa stage kasama ang isa pang anak niya. Nalingid sa kalaman ni Gilbert ay anak nila. Mama! Yay! We won! Pagtalon-talon naman ni Jacob at niyakap pa ang kapatid na siyang kinaluha na nga lamang ni Luna sa nasaksihan. Hindi na natapos pa sa pagsasalita si Gilbert nang magsalita nga ang MC. Since nandito na ang ina ni Isla, Governor Gilbert, ibibigay ko na sa iyo ang pagkakataon na to na ibigay sa nanalo ang prize niya. Doon nga naiwan sila sa stage. Kay ganda sanang tignan kung tuluyan na nga silang naging isang pamilya. Imbes na ibigay nga ang perang napanalunan ni Isla ay yumuko si Gilbert para makausap muli ang bata. Bukod sa pera, ano pang gusto mong mapanalunan sa patimpalak na to, Isla? Ani nga niya sa bata. Kita niya ang pagtingin nito kay Luna at ang muling pagbaling nga nito sa kanya. Ang papa ko po, Kuya Governor. Kahit na wala na pong pera, basta makita at makilala ko lang po ang papa ko. Basta lang po ay bumalik lang po siya sa amin. Ani nga ni Isla na siyang ikinalunok nga ni Luna sa gilid. Bakit nasan ba ang papa mo? Napanguso si Isla kasama nga si Jacob na nakikinig din sa usapan nila. Nagtatrabaho po si Papa sa malayong lugar, Kuya Governor. Kaya please, hanapin niyo po siya para sa akin. Kahit hindi ko na lang po kunin yung perang napanalunan ko, basta makabalik lang po si Papa para hindi na po umiyak si Mama. Alam ko po kasi na makapangyarihan po kayo at pwede niyo po kong tulungan po na hanapin po ang Papa ko. Wika nga ni Isla. Mabilis na lumapit nga si Luna sa anak at inawat na nga ito. Naku, pasensya na po, Gova. Pasensya na po sa anak ko. Napatango si Gilbert at ibinigay nga sa kanilang prize na napanalunan ni Isla. Nag-picture pa nga sila bago bumaba ng stage. Kababa pa lang nila ng stage nang makarinig ng salita sa likuran nila. Luna, can we talk? Ani nga ni Gilbert. Napaiwas naman kagad ng tingin si Luna. May dapat ba tayong pag-usapan, Gov? Mukhang wala naman. Ani nga niya. Hinawakan niya ang dalawang anak
at inakay na nga ang mga tupalayo sa lugar. Mama, baka makatulong po si Kuya Gov po sa atin. Marami po siyang koneksyon, hindi po ba? Yun po yung napapanood ko sa TV. Napatigil sa paglalakad si Luna at tinignan ng dalawang anak. Mga anak, hindi ba ako sapat para sa inyo? Hindi ba ako sapat kaya ngayon ay hinahanap niyo ang papa niyo? Mabilis na nagsiilingan nga ang dalawa. Hindi naman po sa ganun, Mama. Ayaw lang naman po namin na nakikita kang nasasaktan kaya gusto po naming bumalik si Papa. Pangiti naman ng mapait si Luna. Naalala niya ang mga ngiti ni Gilbert kanina habang kausap ang iba pang mga bisita. Mukhang okay na naman siya. Mukhang hindi niya naman tayo kailangan. Ganun na lang ang gulat ni Luna nang may bigla ang nagsalita sa likuran niya. At sinong nagsabing hindi ko kayo kailangan? Ha, Luna? Ani nga ni Gilbert. Kuya Governor! Sabay na sigaw nga ng dalawa at niyakap si Gilbert. Dahil nakatayo ang binata, nasa may bewang lang nakapulupot ang dalawang bata na alam niyang may koneksyon nga sa kanya. Bumaba ang tingin niya sa dalawa at napapagaan na nga ang pakiramdam sa tuwing nakikitang magagandang ngiti ng kambal. Sa akin sila, di ba? Hindi nga mawaring wika ni Gilbert. Halo-halo na ang emosyong nararamdaman niya sa oras na yun. Naiiyak siya, na masaya, na kinakabahan. Para na nga siyang nahihimatay sa sobrang kaba habang naghihintay ng magiging sagot nga ni Luna kahit pa alam na nga niya kung ano ang sagot ng naging tanong niya sa dalaga. Napaiwas naman ang tingin si Luna. Nasabi na nga niya noon na kapag muling magtatagpo ang landas nila ni Gilbert, hindi na nga niya ito susukuan pa. Pero sa pagkakataong to, parang nagdadalawang isip siya. Naiisip niya na baka may asawa na nga ito at mga anak. Baka hindi na nga sila nito kailangan. Ano naman kung anak mo? Ako ang bumuhay sa kanila. Ako ang nagsilang sa kanila. Hindi na nga natapos pa sa pagsasalita, si Luna nang sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Gilbert. Ano naman kung anak ko sila? Ikaw nga ang bumuhay sa kanila. Ikaw nga ang nagsilang. Pero ako ang kumayod para mabuo sila, Luna. Hindi mabubuo ang dalawang yan kung hindi rin dahil sa akin. Tsaka, kung nalaman ko naman talaga, papanindigan ko sila at gagawin ko din ang lahat para panindigan sila. Kumalas nga sa yakap si Gilbert at maingat na hinawakan nga ang magkabila niyang pisngi. Kailangan kita sa buhay ko, Luna. Kailangan na kailangan ko kayong tatlo sa buhay ko. Hindi mo alam kung anong mga pinagdaanan ko nang biglaan kang mawala sa mansyon. Para akong mababaliw. Para akong nawala ng gana sa buhay. Pero nang dumating ang eleksyon at nanalo ako, doon ko naisip na kailangan pala ako ng mga tao. Bumangon ako at nagpakatatag. Hindi lang para sa bayan kundi para mahanap ko kayo. At nandito nga ako. Nandito kayo. Nakatayo sa harapan ko. Niyakap nga siyang muli ni Gilbert na para bang takot nga itong mawala na muli ang babae sa buhay niya. Hindi ko hahayaan na mawala ulit kayo sa paningin ko, Luna. Hindi ko ulit yun hahayaan. Babawi ako sa inyo. Babawi ako. Hindi lang sa'yo kundi pati na rin sa dalawang mga anak natin. Tinupad nga ni Gilbert ang naging pangako niya. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, nagpunta na nga ito sa bahay nila. Magandang umaga ho, Aling Lina. Tay Nando, nandyan po ba si Luna? Magalang nga nabati ni Gilbert sa mga magulang ni Luna. Gov, ikaw po pala. Nandoon po sa loob si Luna nagluluto ng pangagahan. Ano po bang ipinunta nyo? Pasok po muna kayo, Gov. Tumayo nga si Aling Luna at pinapasok nga sa loob si Gilbert. Naku, pasensya na po sa bahay namin, medyo sira-sira na po eh. Papaano? Ilang bagyo na po ang dumaan dito sa atin. Hindi pa kami nakakabangon sa bagyong Odette, kaya pagpasensyahan nyo na po ha. Naku, okay lang po, Nay. Napatingala si Gilbert sa buong bahay at sa bubong nito, nakita nga roon ng mga maliliit na butas. Maayos naman ang bahay pero kapag umuulan, alam niyang mababasa ang mag-iina at hindi na nga maiwasan ni Gilbert ang mag-guilty
dahil wala siya sa tabi ng mga to habang nahihirapan sa buhay. Ano po palang pinunta nyo? Baka may sabihin ang mga tao nanalo ang apo ko dahil pumupunta po kayo rito. Baka sabihin na magkakilala po kayo. Napangiti naman si Gilbert. Ang pagkapanalo po ng anak ko, Este ni Isla, labas na po sa pagpunta ko rito. Talagang talentado pong batang yun, kaya hindi po may pagkakailang siyang nanalo sa patimpalak na yun. Nako, sinabi mo pa, Gov. Napaka-talented ng kambal at mababait pa. Sila nga ang isa sa hinahangaan dito sa lugar namin eh. Kahit itanong mo pa kay Luna. Ay, nakalimutan ko na pala. Si Luna nga pala ang pakay mo, teka, at pupuntahan ko lang at tatawagin. Tumayo ang matanda at nagpunta na nga sa kusina. Si Luna naman, na busy sa pagluluto ng pang-agahan. Napakunot na nga nung noon ang makita ang pagpasok ng ina sa kusina. O Nay, bakit nandito ka? Nasaan si tatay? Sabi nga ko narito sa kusina eh. Nandito naman si Tio Manuel. Sa labas ka muna na at magpahangin. Kami nang bahala rito. Tatawagin ko kayo kapag handa na ang pagkain. Iniling-iling na nga lamang ng nanay Lina niya. Hindi yun. Nandito si Governor Gilbert Escalante. Lumabas ka na at asikasuhin mo. Kami na munang bahala rito. Naestatwa naman si Luna. Sa pangalang narinig, hindi niya akalain na pupunta nga si Gilbert sa bahay nila. At sa ganun pa talaga kaaga. Sa paglabas nga niya, sa kusina ay bumungad sa kanya si Gilbert na ngayon ay nagtingin-tingin na sa bahay nila. Napatikim na nga lamang siya para kunin ang atensyon nito. Anong ginagawa mo rito? Napangiti naman sa kanya si Gilbert, dahilan para mapaiwas siya ng tingin. Alam niya kasing isang ngiti lang nito ay nakukuha kagad siya ng binata. Hindi sa nagpapakipot siya, sadyang naninigurado lang talaga siya kung totoo nga ba ang pinapakita nito sa kanila ng mga anak niya at kung hanggang saan ang kaya nga nitong gawin para ipanalo sila. Hindi na lang siya ang pupwedeng masaktan. Nandoon ang mga anak nila na alam niyang labis na masasaktan kapag nawala ulit ang ama nila. Sinabi ko na kahapon, di ba? Babawi ako, Luna. Sa dalawang anak natin. At syempre sa mga magulang mo na hindi kayo iniwan noong wala ko. Napalingon-lingon ito sa paligid na tila may hinahanap. Nasaan ang mga bata? Tanong nga nito. Nasa kwarto natutulog pa. Ani naman ni Luna. Pwedeng puntahan? Tila nagpapaalam na wika ni Gilbert. Tumango naman si Luna. Hindi niya ipagkakait ang mga bata sa lalaki dahil may karapatan din naman ito sa mga bata. Pwede naman. Pero pwede ka bang makausap bago mo sila puntahan? Aniya. Ano yun? Umupo sila sa maliit na upuan, nagawa nga sa kawayan, at doon seryosong nag-usap. Bago kita tanggapin sa buhay ng mga anak ko, gusto kitang tanungin tungkol sa isang bagay, Gilbert. Seryosong tanong nga ng babae. Ano yun? Kunot noong tanong naman ni Gilbert. May girlfriend ka na ba? O di kaya asawa? Diretsahang anya. Napanganga naman si Gilbert. Ine-expect niya ang ganoong tanong mula kay Luna pero nagulat pa rin siya. Napapangiti siya at napailing-iling. Wala, Luna. Wala akong girlfriend at mas lalong walang asawa. Sa pagkabisi ko sa pagka-governor ko at sa paghahanap sa'yo, sa tingin mo may oras pa ako para maghanap ng iba? Ikaw lang ang babaeng tatanggapin ko na maging asawa. Kung hindi ikaw, di bali nang hindi mag-asawa. Anito, na siyang ikinatalon nga ng puso ni Luna. Napatayo siya dahil anumang oras ay kakawala na nga ngiting kanina pa nga pilit kumakawala sa labi niya. Sige na, pumasok ka na sa kwarto ng kambal at ihahanda ko lang ang pangagahan. Pwede bang samahan mo ko? Kinakabahan pa ako eh. Anito, na siyang palihim nga na ikinangiti na nga lamang ni Luna. Sumunod ka. Nauna nga siyang maglakad patungo sa kwarto ng kambal. Sa pagpasok niya, nadat na niya ang dalawa na natutulog pa nga sa kanya-kanyang higaan. Share ang mga to sa kwarto pero tigi-isa ng higaan.
Pasok ka. Malumani naman na saad ni Luna. Pumasok na si Gilbert at umupo nga sa higaan ni Jacob. Napatitig siya sa bata dahil kahit ano pang pagbaliktad niya sa mukha nito makikita at makikita pa rin niya ang mukha niya rito. Kahulma mo si Jacob. Kapag huwa na iwika nga ni Luna na siyang ikinalingon nga ni Gilbert. Kaya nga nasabi ko nga akin sila kasi mukha kong nakikita ko sa kanila. Mapaglarong napairap si Luna. Anong sa kanila? Nakuha mo ang mga mata at pilik mata ni Isla Maria. Pero sa akin siya nagmana. Tignan mo Luna na Luna ang datingan Anya, sa mahinang boses, may kinatawa naman ni Gilbert. Oo na, sa'yo na nagmana ang prinsesa natin, di naman kita agawan Sa atin naman yan. Napatikhim si Luna at hindi na nga nagsalita pa. Napatingin siya sa lalaki nang iangat nito ang kamay at dahan-dahang inayos ang buhok ni Jacob. Kita niya pa ang pagbaling nito sa kabila at pag-ayos din nito sa buhok nakatabing mukha nga ni Isla Maria. Pasensya na kayo mga anak Wala si Papa habang lumalaki kayo. Hindi ko alam na nandito na pala kayo. Kung alam ko lang talaga hindi ko kayo susukuan hanggang sa tuluyan kayong maging isang pamilya. Napaiwas ng tingin si Luna. At mga alis na nga siya nang biglaan namang narinig ang boses ni Isla. Gov, ano pong ginagawa mo rito? Alam niyo kung saan kami nakatira? Napalingon siya at nakitang napapabangon na nga si Isla. Maski si Jacob, nalimpungatan na. Nagising ko ba kayo? Pasensya na kung naistorbo ko ang tulog niyo Okay lang po Kuya Gov, ganitong oras naman po kami ginigising talaga ni Mami. Ano pa palang ginagawa niyo dito? Bumibisita lang. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Gilbert ay sumingit na nga si Luna at nilapitan na ang dalawang anak. Mga anak, di ba tinatanong nyo ang Kuya Gov nyo noon kung ano pang gusto mong maging prize aside sa pera? Di ba sinabi mong gusto mong makita at makilala ang papa nyo? Nandito siya para ibalitang nakita na niya ang papa niyo mga anak. Ani nga ni Luna na siyang ikinanganga na nga lamang ni Gilbert sa gulat. Nagpunta siya roon para bumawi pero hindi niya akalaing ipapakilala siya ni Luna sa mga bata na ganoon kadali. Luna, hindi na nga siya nakapagtapos sa pagsasalita nang sabay na sumigaw nga ang kambal. Talaga po Kuya Gov, nakita mo na po ang papa namin. Makakausap na namin siya. Makikita at makikilala na po namin siya. Tila nagagalak na wika ng dalawa na talagang napapabangon pa nga sa higaan para lapitan at yugyugin siya. Kinakabahang napapangiti si Gilbert. Gusto niyang magsalita pero walang lumalabas na salita sa bibig niya sa pagkagulat. Umayos naman ang pagkakaupo si Luna at siya na ngang nagsalita. Mga anak, siya si Governor Gilbert Joseph Escalante. Siya ang papa nyo. Diretsahang pagpapakilala naman ni Luna kay Gilbert. Napakurap-kurap ang dalawang bata. Si Gilbert naman ngayon ang tinignan niya. Gilbert, siya sila, Isla Maria at siya naman si Jacob. Mga anak natin. Aniya kay Gilbert na ngayon naluluhan na nga habang nakatitig sa dalawang bata. Papa? Ikaw po ang papa namin, Kuya Gov. Naluluha man ay nagawa pa rin tumango ni Gilbert. Ako nga mga anak. Papa! Sabay na sambit ng dalawa at sabay na niyakap nga si Gilbert na ngayon napapaiyak na. Ako nga mga anak, ako nga ang papa nyo. Magmula nung pinakilala nga ni Luna si Gilbert sa mga bata, inaraw-araw na nga nito ang pagbisita sa mumunting bahay nila at nakikipag-bonding. Hindi lang sa bata kundi sa mga magulang na rin niya at ibang side ng pamilya. Ganito pala kasigla ang bayan na to. Maliit man pero ang sisigla. Ang bibibo ng mga tao parang syudad lang. Komento nga ni Gilbert habang kausap nga ang tatay ni Luna na si Nando kasama ang tiyuhin nga nito. Oo at presko pa ang hangin. Tama kayo dyan, Nay. May tatanong nga po pala ako sa iyo, Tay. Ano yun? Maaari ko bang dalhin si Luna at ang mga bata sa syudad? Ipapakilala ko lang po sana sila sa pamilya ko.
Hindi bilang Luna na katulong namin noon kundi si Luna na siyang magiging asawa ko. Pagkatapos ko ho siyang ipakilala, magpo-propose na ho ako para maging ganap na pamilya na kami. Naku, okay lang iho. Hindi kita mapipigilan siyan dahil kasal na lang ang kulang nyo at tuluyan na nga kayong magiging isang pamilya. Ayan, kaya ang inay mo sa inyo iho, nabalitaan ko ayaw ng mama mo kay Luna eh. Kapag nagkataon, hindi ako tatayo lang iho, babawiin at babawiin ko ang anak ko at ang mga apo ko dahil hindi ko naatim na nakikita silang nasasaktan dahil sa'yo. Hindi po mangyayari yan, Tay. Ayaw man ni Mama sa amin, wala na siyang magagawa pa. Papakasalan ko si Luna. Papakasalan ko siya hanggang sa tuluyan kaming maging ganap na isang pamilya. Lingid sa kalaman ni Gilbert, naroon pala si Luna at nakikinig sa usapan nila ng tatay na andun niya. Mag-impake kayo, pupunta tayo sa syudad, Luna. Napaiwas ng tingin si Luna. Nakaimpake na. Aniya, nang makita ang pagnganga ni Gilbert, napatikim na nga lamang siya. Narinig ko kayo ni tatay kanina kaya nag-impake ka agad ako. Kailan ang alis natin? Aniya at hindi na nga siya makapaghintay pa. Naharap pang ipaglaban si Gilbert mula sa ina nito na naging tutol noon sa relasyon nila. Gaya ng pinangako niya, pag muli silang pinagtagpo ng tadhana ipaglalaban na nga niya ito at hindi susukuan. Napangiti naman si Gilbert at hindi na nga maiwasang maging masaya sa desisyon nga ng babae. Sa araw ding yun, bumiyahe na nga sila sa syudad, dumiretso sila sa hotel na pagmamay-ari ni Gilbert para makapagpahinga si Luna at ang mga bata bago sila pumunta ng mansyon. Wow! Ang ganda naman dito! Ang laki! Kaninong bahay to, Papa? Ani nga ni Jacob na hanggang ngayon namamangha pa rin sa laki ng hotel na pinusukan nga nila. Ang daming tao. Sino sila, Papa? Pamilya po ba natin sila? Napatawa na nga lamang si Gilbert. Hindi niya maiwasang maaliw sa anak niya. Hotel to, anak. Hotel? Oo. Kaninong hotel to, Papa? Sa'yo po ba to? Tumango naman siya bilang tugon. Oo, sa akin to. Sa atin to. Paglaki mo ikaw ng mamamahala ng hotel na to, anak. Kita ni Gilbert ang pagkislap nga ng mata ng batang si Jacob. Talaga po, Papa? Nagagalak na wika nito. Ako, Papa. Saan po ako mamamahala? Ani naman ni Isla. Ikaw sa beach resort ka naman o kaya sa kumpanya, depende kung saan mo gusto. Sa beach resort na lang po, Papa, para magabayan ko po yung mga tao na pupunta po sa resort natin at gusto ko rin po sa beach. Yay! Beach! Here I come! Napatawa na nga lamang sina Luna at Gilbert sa kakulitan ng kambal. Nagpunta na nga sila sa buffet hall para makakain. Wow, ang daming pagkain, Mama. Look! May lechon baboy. Makakatikim na rin ako ng lechon baboy, Mama. Nagagalak na wika nga ni Isla na siyang ikinangiti ni Luna. Kaya kumain ka ng maayos, pasensya na kung walang maihain ng lechon baboy ang mama sa bahay natin. Okay lang po, Mama, may fried chicken naman po eh. Napangiti si Luna at mahinang pinisil ang pisngi ng kambal. Nagpapasalamat siya at lumaking mabait at kontento sa buhay ang dalawa. Hangas ako sa inyo dahil nakukontento kayo sa buhay, mga anak. Pero ngayong nandito na ako nang bahala sa lahat. Pupuniin ko ang mga pagkain ng hapag natin. Ipapakain ko sa inyo ang iba't ibang klase ng pagkain kaya tara na. Makakain na. Ani nga ni Gilbert. Masaya silang kumain sa isang mesa. Si Gilbert habang nakatingin nga sa maginanyang matagal na ngang pinangarap na makasama. Hindi maiwasang mapangiti at mapaluha nga sa saya. Hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali ng babaeng mamahalin, Luna. Aniya sa sarili. Nang matapos ngang kumain at nakapagpahinga na, sabay silang nagpunta sa mansyon ng mga eskalante. Habang naglalakad papasok ng mansyon, hindi na nga maiwasan ni Gilbert ang mag-alala kay Luna. Lalo na at nakikita nga niyang namumutla na ito habang hawak-hawak si Isla sa isang kamay. Kinakabahan ka ba? Napangiti naman si Luna. Kinakabahan pero kaya ko. Huwag kang kabahan.
Nandito naman ako eh. Hindi ko kayo pababayaan, Luna. Doon nga ay mainit nga silang sinalubong ng mga katulong, lalo na nga si Aling Ida na siyang masayang sumalubong sa kanila. Iha, na-miss kita. Mabuti na lang talaga at naisip mong dumalaw rito sa mansyon. Tumingin ito kay Gilbert na siyang nakatayo sa tabi niya. Nagkita na pala ulit kayo, mabuti naman. Lumapit ito kay Luna at bumulong. Mukhang magagawa mo na nga yung naipangako mo, anak. Naipaglaban mo ang pag-ibigan yung dalawa. Napangiti na nga lamang si Luna at napailing-iling. Lumapit siya sa nanay Ida niya at mahigpit itong niyakap. Namiss kita, Nay. Bumaba ang paningin ng matanda sa dalawang batang nakatingala rito. Sino naman ang dalawang bubwit na to? Ang cute-cute! Anak namin ay Ida. Diretsahang tugon naman ni Luna na siyang ikinasinghap nga ng matanda. Anak niyo ni Sir? Napatango si Luna at napangiti naman si Gilbert na siyang ikinaluha ni Aling Ada sa sobrang saya. Pumasok sila sa mansyon. Ganun na lamang ang gulat ni Luna nang datnan nga ang Senyora Cynthia na nakaupo sa wheelchair. Anong ginagawa mo rito? Salubong nito sa kanila. Ma, ani naman ni Gilbert. Hindi ikaw ang kausap ko, Gilbert. Si Luna ang kausap ko. Si Luna naman ay napababa na nga ng tingin sa wheelchair ng senyora. Akmang magtatanong na sana siya kung anong nangyari dito nang magsalita na naman si Gilbert. Mom got into an accident years ago. Naapektuhan ang paa niya, but she's undergoing treatment up until now. Luckily, unti-unti na naman siyang nakakalakad. Napatango-tango si Luna. Ano? Masaya kang nagkakanto ko? Ipinagdasal mo siguro may mangyari sa akin para makaganti ka, no? O ayo, nandito na. Nangyari na. Nalumpo na ako. Anito na siyang ikinanganga ni Luna. Sa gulat, sad nga nito, Ma, don't say it like that. Hindi ka lumpo. Sabi nga ni Gilbert. Hindi naman nagpahuli si Luna. Hindi po sa ganun, senyora. Hindi ko po magagawa yan. Pati una nga saad niya. Lumapit siya sa senyora at doon harap-harapan itong kinausap. Bakit ako mag-iisip ng ganyan? Ikaw ang ina ng lalaking mahal ko at hindi ko po kayang gawin yun. Hindi ako ganoong tao. Hindi ko magagawang mag-isip ng kung ano na ikasisira ng buhay ng isang tao. Mahal ka ng lalaking mahal ko, kaya nirerespeto kita. Pasensya na po. Kung ngayon hindi muna kita marerespeto, senyora, sa lahat ng mga ginawa niyo. Gulat na napatingin sa kanyang lahat. Anong ibig mong sabihin? Matatag na humarap si Luna kay senyora. Mahal na mahal ko po ang anak niyo, senyora. Kung noon ay hindi ako lumaban ngayon, pasensyahan na po tayo. Pero ilalaban ko ang pagmamahal ko sa kanya. Lalo na po ngayon na may dalawa na po kaming anak. Napasinghap ang senyora. Sa gulat. Anak? May anak kayo? Bumaba ang tingin ng senyora. Sa dalawang batang ngayon ay pinaggigitaan nga nila ni Luna at Gilbert. Magmano kayo sa lola Cynthia niyo mga anak. Kahit na nahihiya at nagdadalawang isip, sabay na naglakad ang dalawa palapit sa senyora. Hindi pa man nakakapagmanong dalawa, narinig nilang tumawa ang senyora. Sa tingin mo manloloko mo ako, iha? Anak niyo ni Gilbert? At ikaw naman, Gilbert, nagpauto ka naman. Kung wala po kayong tiwala sa akin, pwede kayong magpa-DNA test. At nang mapatitig nga ang senyora sa dalawang bata, doon nito naramdaman ang lukso ng dugo, lalo na nang makita ang hulma ng mukha ni Gilbert sa batang lalaki. Yan lang po ang ipinunta ko dito. Tara na, Jacob Isla. Bago pa man tuluyang makalapit sa kanilang dalawang bata, lumapit pa ito sa senyora at hinawakan ng magkabilang kamay. Maayos din po ang lahat. Makakalakad ka din po at makakapaglaro sa amin. Tiwala lang po. Wika nga ni Isla na siyang nagpaluha sa senyora. Doon na ito napaiyak at sa hindi inaasahang pangyayari tinawag nga nitong apo ang dalawa. Mga apo. Kahit si Luna hindi makapaniwala sa maririnig. Senyora, pasensya na iha. Kung itinaboy kita noon, pasensya na. Opo, senyora. Sad na nga lamang nito. Alam niyang mahirap magpatawad, pero susubukan niyang unti-untiin.
Doon na nga nagumpisang magandang trato ng senyora kay Luna. Imbes na sa hotel nga sila matulog ng araw na yun, doon na nga rin sila sa mansyon pinatulog ng senyora. Sa paglipas ng mga araw, naging mas malapit ang dalawang bata sa senyora, bagay na siyang ikinataba naman at ikinatalon na ng puso sa sobrang saya. Masaya ka? Naroon nga sila ngayon sa balkonahe at nakayakap si Gilbert sa kanya mula sa likuran. Mahimbing na ring natutulog ang dalawang bata sa kama nila. Sino namang hindi magiging masaya kung tanggap ka na ng ina ng lalaking pinakamamahal mo? Sa bagay, oo nga pala, nakalimutan kong itanong. Napakunot noo nga ang babae. Ano yun? Noong muli nating pagkikita, bakit hindi ka nagtanong sa akin kung bakit ako umalis sa mansyon? Bakit hindi ka nanumbat? Bakit hindi ka nagalit? Napatawa naman si Gilbert mula sa likuran niya. Bakit hindi ako nagtanong? Dahil alam ko na kung bakit ka umalis. Nagtampo ako sa iyo dahil hindi mo ako pinaglaban samantalang ako handang-handa kitang ipaglaban. Pero wala eh. Umalis ka. Iniwan mo ako. Pero handa naman ako na maghintay kung kailan ka magiging handa at matapang. Aba, paano kita ipaglalaban? E pawang kasambahay lang ako. Tapos ayaw pa sa akin ni Senyora Cynthia. Ano naman ngayon kung kasambahay ka? Mahal naman kita. Napangisilang si Luna. Bukas pala magsuot ka ng formal. Napakunot ang noon niya. Bakit? Basta. Hindi na nakipagtalo pa si Luna. Kinabukasan nga gaya ng sinabi ng binata, ay nagbihis siya ng formal. May sumundo sa kanyang kotse, kaya hindi na nga siya nagtanong pa kung saan nga siya dadalhin ng mga to. Nasaan si Gilbert? Anya sa assistant ng binata. Nasa loob na po, ma'am. Yung mga bata. Kasama niya po sa loob, tara po, pasok na po. Doon nga'y pinagbuksan siya ng pinto ng assistant sa isang private hall. Ganon na lamang ang pagkunot ng noon ni Luna nang mapansin na sobrang dilim ng paligid. Teka, bakit ang dilim? Diba sa hotel to? Nawalan ba ng kuryente? Hindi na nga siya nakapagtapos sa sasabihin nang isa-isang nagsiilaw na nga ang maliliit na ilaw sa kinatatayuan niya papunta sa isang platform sa gitna. Gilbert? Napaluhan na nga lamang si Luna nang makita doon si Gilbert na nakatayo na at naka-formal na suot kasama nitong dalawang anak. Pero ang mas ikinaiyak niya ay nang mabasang nakasulat sa likuran. Will you marry me? Pagbasa nga niya, mas lalo pang napaiyak si Luna nang mamataan nga ang mga kamag-anak niya sa probinsya na nakatayo sa gilid at masayang nakatingin sa kanya. Naroon ang inatitay niya, ang mga tiyo at tiya niya, bagay na siyang mas lalong nagpabuo sa araw ni Luna. Mama, please say yes! Bibong wika naman ni Isla na siyang ikinatawa ng lahat. Lumapit si Gilbert sa kanya at pinahiran nga ang luha sa mga mata niya. Hindi ako nag-propose sa'yo para paiyakin ka ng ganyan. Tears of joy naman kasi to. Ani nga ng babae na siyang ikinangisi na nga lamang ni Gilbert sa kanya. Lumuhod ito sa kanya at formal na nagsabing, will you marry me, Luna? Napangiti si Luna at tumango. Yes, I will marry you, Gilbert. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na nga sa wakas ang araw na pinakasam-asam nila, ang kasal. Luna Marie Sanchez, do you take Gilbert Joseph Escalante as your lawfully wedded husband? Pagtatanong ng pari na siyang buong pusong sinagot naman ni Luna. I do, Father. Doon nga ay tinapos nila ang kasal sa isang matamis at mainit na halik na pinagsaluhan nila. Ilang araw matapos ang kasal, nag-celebrate ang buong pamilya Escalante na siyang sabay-sabay na nagbakasyon sa Siargao. Doon ay mas lalong lumalim ang samahan ng mga Escalante at ng mga Sanchez. At habang nakatingin sa twins niyang nakikipaglaro kay Senyora Cynthia, hindi na lang maiwasan ni Luna ang magpasalamat. Nagpapasalamat siya at pinagtagpo sila ni Gilbert. Pero ang mas ikinapasalamat niya nang gusto ay ang muling pagtatagpo nila. Ang akala niya ay wala ng pag-asa magmula nang umalis siya sa mansyon.
Hindi niya akalain na may ibibigay pa palang isa pang chance ang tadhana para mahanap nila ang isa't isa. Muli nga silang pinagtagpo ng dahil sa kanilang pagmamahal at nabuo nga ang pamilyang matagal na nga nilang inaasam-asam. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Luna at Gilbert. Maraming salamat po sa lahat at shoutout po sa inyong lahat.